Romans chapter 5. Buksan po natin sa ating Biblia, mga taga-Roma, Kapitulo 5. Romans chapter 5, Mga taga-Roma po, Kapitulo 5. verse 1 to 5 with Brother Roland. We're gonna read alternately. Mula versikulo 1 hanggang 5, basahin po natin ito ng salitan. Babasahin ko po muna. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian, sa pagkakaalam ng kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. And verse 19, let's read it together. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din, sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Every Sunday, we have been studying the book of Romans. Kaya tuwing linggo po, atin po pinag-aaralan ito pong aklat ng mga taga-Roma. The Romans chapter 1 tells us all the Gentiles are sinners. Kaya sa Roma Kapitulo 1, dito po binabanggit na lahat po ng mga hintil ay mga makasalanan. Chapter 2 says even the Jewish people are sinners. Gayon din sa Kapitulo 2, sinasabi po doon na maging yung mga Hudyo ay mga makasalanan din. Chapter 3, all people are sinners. Gayon din sa Kapitulo 3, lahat po ng mga tao ay mga makasalanan. That's why all people can get salvation by the faith. Kaya nga lahat po ng mga tao ay maaaring maligtas sa pamagitan po ng pananampalataya. In chapter 4, talking about the examples, Abraham and David. At gayon din po sa Kapitulo 4, dito po binabanggit yung mga halimbawa po patungkol kay Abraham at kay David. So Abraham got salvation by the faith. Kaya si Abraham po ay naligtas sa pamagitan po ng pananampalataya. When he became the righteous because of the faith, he didn't receive the circumcision and the law. Nung siya po ay naging matuwid sa pamagitan po ng pananampalataya, hindi niya na po natanggap pa yung pagtutuli at yung kautusan. So circumcision and the law are not related to get salvation. Kaya nga yung pagtutuli at yung pagsunod sa kautusan ay hindi po konektado patungkol sa kaligtasan. And also David said, even though we don't work, if we become righteous, he's blessed. At gayon din, sinasabi po ni David na kahit tayo hindi gumawa, pero kung tayo naging matuwid, tayo po talaga ay pinagpala. So the chapter 4 explained through the only by faith we can get salvation. The chapter 4 explained we get salvation only by the faith. With the example, Abraham and David. Kaya sa Kapitulo 4 po, dito po binabanggit na sa pamagitan lamang po ng pananampalataya, tayo po ay maliligtas sa pamagitan po ng halimbawa ni Abraham at ni David. And chapter 5, talking about the blessing when we get salvation. At gayon din sa Kapitulo 5, dito po binabanggit yung pagpapala pagkatapos po nating maligtas. So the verse 1, when we get salvation, we receive this kind of blessing. The first is we have a peace with God. Kaya nga sa Kapitulo 5, versikulo 1, ito po yung ating mga natatanggap pagkatapos natin maligtas. Una po dito, yung kapayapaan sa Diyos. And another blessing is the verse 3, tribulation. At yung isa pa pong pagpapala po ay ito pong kapigatian. And another blessing is the verse 4, the hope. At yung isa pa pong pagpapala ay ito pong sa versikulo 4, ito pong pag-asa. Then in order to give these blessings to us, Jesus died for our sins. At para ibigay ang mapagpapala na ito sa atin, si Jesus po ay namatay para po sa ating mga kasalanan. So verse 19, through the one man's disobedience, all people became sinners. Kaya nga sa versikulo 19, kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. But because of the one man's obedience, all people become righteous. Pero dahil sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay naging matuwid. So the chapter 5 is talking about the blessing of the saved people and the influence, how much important the influence of the one person is. Kaya dito po sa Kapitulo 5, dito po binabanggit yung mga pagpapala po pagkatapos ng kaligtasan at gain din yung impluwensya po ng isang tao. So today we're gonna learn
the more details. Kaya ngayong araw, ating pag-aaralan po ito ng higit pang detalye. The chapter 5 verse 1. Let's read. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So the have been justified by faith. We get salvation by faith. Kaya inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po inaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. We couldn't do anything to pay the penalty of our sins. Wala po tayong anumang magawa para bayaran po yung mga kabayaran ng ating mga kasalanan. But Jesus took away the sin of the world and already paid all. Pero si Jesus po yung kumuha ng kasalanan sa libutan at binayaran niya po ito lahat. He paid our past, present, even the future sin. Binayaran niya po yung kasalanan natin dati, ngayon hanggang sa hinaharap. Even though we didn't do anything, He freely forgave us. Kahit wala tayong anumang ginawa, tayo po ay pinatawad ng libre. So only when we believe this, we already get salvation. Kaya tangis pamagitan lang ng pagsampalataya, tayo lang po ay maliligtas. From that moment, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya mula po doon, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, we are enemies before God. Sa katunayan, tayo po ay mga kaaway ng Diyos. The verse 10, Sa when we were enemies, we are reconciled to God through the death of His Son. Kaya sa versikulo 10, sapagkat kung noon ngang tayo mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Whenever we commit a sin, God counted our sins. Sa tuwing tayo po ay nagkakasala, ito po ay binibilang ng Diyos. And if we stand before God with our sin, we will be judged and go to hell. At kung tayo po ay tatayo sa Diyos na may kasalanan, tayo po ay makakatulan at mapupunta ng impyerno. All sinners are enemies of God. Lahat po ng mga makasalanan ay kaaway po ng Diyos. But because of Jesus Christ, we and God are reconciled. Pero dahil po sa kamatayan po ni Jesucristo, tayo po at yung Diyos ay nagkaroon po ng pagkakasundo. Jesus said, "Look at my hands and the side." Kaya nga sinasabi ni Jesus, tingnan ninyo yung aking kamay at tagiliran. Because of these sinners, I already was judged. Dahil sa mga makasalanan nito, ako na yung nahatulan. God the Father, please forgive them and don't judge them. Kaya Diyos Ama, pakiusap, patawarin mo sila at wag nang hatulan. Because of the death of Jesus Christ, God promised the peace to us. Kaya dahil po sa kamatayan ni Jesucristo, ipinako po ng Diyos yung kapayapaan sa atin. So when Jesus was resurrected, He appeared among the disciples. Kaya nung si Jesus po ay muling nabuhay, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad. And He said, "Peace to you, peace with you." Kaya kanya sinabi, kapayan ng sumaiyo, kapayan ng sumaiyo. It means your sins were already paid. Ibig sabihin, yung mga kasalanan mo ay nabayaran na. Instead of us, I was already judged. Sa halip na kayo, ako yung nahatulan. So don't worry to go to hell. Kaya huwag ka na mag-alala na mapunta pa ng impyerno. So thanks to sacrifice of Jesus, we already have a peace with God. Kaya maraming salamat po sa pagsasakripisyo ni Jesus. Tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Let's look at the Matthew chapter 27. Tingnan po natin sa Mateo Kapitulo Please 27. bookmark in the Romans chapter 5. Pakiusap, lagyan po natin ng tanda yung Roma Kapitulo 5. Matthew chapter 27, Mateo po, Kapitulo 27. verse 11. Versikulo 11. The 51. Verse 51. Paumanhin po, versikulo 51. The 50 and 51, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At muling sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. In the temple, there is the high place. Kaya dito po sa templo, meron pong mataas sa lugar. And this part is the most holy, holy place. And this is most holy place. Kaya dun po sa templo, meron dakong banal at dakong kabanal-banalan. And in here is the Ark of Covenant. At nandito po yung kabanantipan. And between holy place and the most holy place, there is the veil.
At sa pagitan po ng dakong banal at dakong kabanal-banalan, narito po yung isang tabing. And there is the angels in the veil. At meron po itong mga anghel na nasa tabing. So it means the sinner cannot go to God. Ibig sabihin po nito, yung mga makasalanan na hindi po pwedeng pumunta sa Diyos. If you stand before God, you will be judged and killed. Kung ikaw po'y tatayo sa harapan ng Diyos, ikaw ay mahatulan at mapapatay. So the veil symbolizes don't come here. Kaya ngayon tabing ay sumisimbolo na huwag kang papasok rito. But when Jesus died on the cross, this veil was torn from the top to bottom. Pero nung si Jesus po ay namatay sa krus, ito pong tabing na ito ay napunit mula sa itaas pababa. Not from the bottom to top. Hindi mula sa baba pa itaas. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? From God, He toward the way, He opened the way for all sinners to go to God. Ibig sabihin, mula sa Diyos, binuksan niya yung daanan para yung mga tao, yung mga makasalanan ay makapunta sa Diyos. Because of the death of Jesus, all your sins are already paid and you are forgiven. Come to me now. Dahil sa kamatayan po na sa Kristo, lahat ng yung mga kasalanan ay nabayaran at napatawad na, kaya pa kayo sa pumarito kayo sa akin. Then Bible says this veil is the body of Jesus Christ. At sinasabi po ng Biblia na itong tabig na ito ay yung katawan po ni Yesu Kristo. Let's look at the Hebrew chapter 10. Tingnan po natin sa Hebreo, Kapitulo 10. Hebrew chapter 10, verse 20. Hebreo po, Kapitulo 10, versikulo 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. So the veil is the flesh of Jesus Christ. Kaya yung tabing po, ito po yung laman ni Yesu Kristo. So look at it. Tingnan po ninyo. Here is God, Kaya narito po yung Diyos, and here is a veil, at narito po yung tabing, and here is a sinner. at narito po yung makasalanan. So sinner cannot go to God because of a veil. Kaya yung makasalanan po, hindi pwede makapunta sa Diyos dahil po sa tabing. Here is Jesus Christ, Kaya narito po si Yesu Kristo, and here is a sinner. at narito po yung makasalanan. And in Jesus, there is a God. At kay Jesus, narito po yung Diyos. So what is between God and sinner? Kaya ano pong nasa pagitan ng Diyos at ng makasalanan? The body of Jesus Christ. Yung katawan po ni Yesu Kristo. So Jesus Christ's body was torn and bleeding. That's why through the sacrifice of Jesus, Jesus opened the way for all sinners to go to God. Kaya nga yung katawan po ni Yesu Kristo ay nawasak at nagdurugo. Kaya nga po sa pamagitan ng pagsasakripisyo po ni Jesus, yung mga makasalanan po ay pwede na makapunta sa Diyos. Let's look at the Genesis chapter 3. Tingnan po natin sa Genesis po, Kapitulo 3. Genesis chapter 3, Genesis po, Kapitulo 3. the verse 22, would you read first? Versikulo 22 po, sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo, ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakilala ng mabuti at ng masama. And verse, At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. and verse 24, let's read it together. 3, 2, 1. At kanyang itinaboy ang lalaki at nilagay sa silangan ng halamanan ng Eden, ang mga kerubin at ang isang nagdininga sa tabak na umiikot, upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. In the Garden of Eden, in the middle of Garden of Eden, there are two trees. Kaya sa gitna po ng halamanan ng Eden, narito po yung dalawang puno. Tree of life and tree of the fruit of, tree of knowledge of good and evil. Puno ng buhay at puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. If the Adam and Eve ate their fruits, they can get the eternal life.
Kung kinain po nila Dan at Eva, ito pong bunga ng punong kahoy ng buhay, sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. But to get their fruits, they have to pass the test, Pero test of Satan. Pero para kanilang makuha yung bunga po nito, kailangan po nilang lumagpas dun po sa pagsusuri ni Satanas. But when the Adam and Eve were tempted by Satan, they failed. So they ate the fruit of the knowledge of good and evil. Pero nung sila Dan at Eva po ay natukso ni Satanas, sila po ay nabigo, kaya ang kanilang kinain po ay yung bunga ng pagkakilala na mabuti at masama. That's why they become disqualified to eat the fruit of the tree of life. Kaya naging diskwalipikado po sila para kainin po yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Then, through the flaming sword, God let the flaming sword turn around and to guard the tree of life. Kaya yung Diyos po ipinahintulot niya na bantayan po sa pamagitan ng giningas na apoy, ito pong punong kahoy ng buhay upang ito po ay hindi nila makain. So, in order to get their fruits through the sword, we should die. Kaya para makuha po yung bunga po nito, sa pamagitan po ng tabak, kailangan mo na nating mamatay. Naintindihan po? But who get their fruit? Pero sino po kumuha ng bunga nito? Jesus Christ. Si Jesucristo. He stretched the hands and he was torn and killed, but he took that fruits and gave it to us. Kanya pong iniunat yung kanyang kamay, siya po ay nawasak at nagdurugo, pero nakuha niya po yung bunga at ibinigay po ito sa atin. That's why we have a peace with God. Kaya nga tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. This is all amazing grace. Kaya talaga ay nakamamanghang biyaya. Let's go back to Romans chapter 5. Balikan po natin yung Roma Kapitulo 5. Romans chapter 5, verse 3. Roma po, Kapitulo 5, versikulo 3. 3 and 4. Now, when we get salvation, the first blessing is we have a peace with God, and the second blessing is tribulation. Kaya pagkatapos sa ating maligtas, atin na po natanggap ang mga pagpapala na ito. Una po yung kapayapaan at yung pangalawa po ay yung kapigatian. The verse 3 and 4, let's read it together. 3, 2, 1. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian. Sa pagkaalam ng kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. When I read this verse first, I couldn't understand it. Kaya nung nabasa ko itong versikulo na ito, hindi ko po ito maintindihan. It's like, come, I'll give you the blessing. Kaya na para bang, halika dito, bibigyan kita ng pagpapala. Then we expect the money or the gift, something like that. Kaya ang inaasahan po sana natin, pera, regalo, o parang mga ganung bagay po. But God says, I'll give you the blessing. Here, tribulation. Kaya sabi po ng Diyos, halika, bibigyan kita ng pagpapala, o ito, kapigatian. Why the tribulation is a blessing? Bakit po naging pagpapala yung kapigatian? And the more amazing thing is, the verse 3, we also glory in tribulation. We are joyful in tribulation. Gayun din, sabi po dito, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian, nagagalak po tayo dito. I cannot understand more. Kaya mas lalo ko pong hindi naiintindihan. If we receive the tribulation, we have to complain. Kung atin po matatanggap yung kapigatian, dapat po tayong magreklamo. The Bible says, the Christian will be joyful when they receive the tribulation from God. Pero ang sinasabi po ng Biblia, na kapag natanggap ng mga Kristiyano yung kapigatian, sila po ay magagalak pa sa Diyos. Here is the first reason, because God loves us. Ito po yung unang dahilan. Una po, dahil mahal po tayo ng Diyos. If we really believe God really loves us, we can also believe that God give us this tribulation because He loves us. Kung talagang iniisip natin na mahal tayo ng Diyos, kaya kung ating tatanggapin itong kapigatan na to, isipin din natin na tayo talaga ay mahal ng Diyos. That's why the verse 5, let's read it together, 3, 2, 1. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. We really believe when we get salvation, God's love is poured out into our heart.
Kaya tayo po ay niwala na nung tayo naligtas, ibinuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa ating mga puso. So what's the salvation? Kaya ano po yung kaligtasan? Salvation is not just a knowledge. Kaya yung kaligtasan po ay hindi lang po basta kaalaman. Oh, Jesus forgave my past, present, the future sin, so I can go to heaven. It's not just simply the knowledge. Si Jesus, pinatawad niya na yung kasalanan ko dati, ngayon hanggang sa hinaharap. Hindi lang po ito basta pagkaalam. When we get salvation, we receive His great love. Nung tayo po ay naligtas, atin pong natanggap yung dakila niyang pag-ibig. That's why we really believe that God loves us. Kaya nga tayo naniniwala na yung Diyos ay mahal tayo. That's why as long as God who loves us give us the tribulation, we can believe this is also love. Kaya hanggat tayo po ay naniniwala na yung pagkakapigatian ay nanggaling po sa Diyos na nagmamahal sa atin, atin din pong maiisip na yung Diyos ay talagang minamahal tayo. Though if somebody hit the children, it's a violence. Kapag mayroon pong isang tao yung pumalo sa bata, ito po talaga isang bayolente. But if the the father who really loved the child, punish it, the child already know. Because he loves me and try to guide me, he punish me. Pero kung yung isang tatay po na nagmamahal sa kanyang anak, pinalo po siya, yung anak po niya maunawaan niya na dahil sa mali ako ng tatay ko, kaya niya ako ginagabayan at pinalo. So because we really believe God loves us, we can accept even the tribulation as a God's love. Kaya tayo, dahil naniniwala na yung Diyos ay minamahal tayo, atin po matatanggap yung mga kapigatian na mula sa Diyos. Let's look at the Romans chapter 8, Buksan po natin sa Roma, Kapitulo 8, verse 35 versikulo 35 and 36. at versikulo 36. There are so many difficulties Kaya narito po yung napakaraming kahirapan as a Christian. bilang isang Kristyano. Would you read? Sino ang makikapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya na nasusulat, dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw. Kami itinuring na mga tupa sa katayan. And verse 37, let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Yes. Even though we have so many sufferings and the tribulation, we can overcome them because of the love of God. Kaya kahit marami tayong kahirapan o kapagatian, atin po itong malalagpasan dahil po sa pag-ibig ng Diyos. When I was a temporary missionary in India, I visited one missionary's house. Kaya nung ako po isang pansamantalang misyonaryo doon po sa India, ako na aking nabisita po yung isang bahay po ng isang misyonaryo. Then there was a missionary's family, father, the pastor and wife, and the children. Kaya nandun po yung isang pamilya, yung pastor, asawa niya at yung kanilang mga anak. India is very dangerous. Kaya ito pong India talaga napakadelikadong So lugar. children cannot go out. Kaya ngayon kanilang mga anak ay hindi po basta-basta So I makalabas. feel pity to them. Kaya ako po talaga yung nakaramdam ng awa sa So kanila. I said to the pastor, I think these children feel bored when they stay home. Kaya nga sinabi ko po sa pastor, maaari yung anak mo po sa pananatili dito ay talaga nabuburyo po siya. And the pastor said, as long as they are with parents, they are okay. Pero sinabi ng pastor, hanggat sila po ay kasama ng kanilang mga magulang, sila po ay ayos lang. That word really touched my heart. Kaya ngayon salita na yun ay talagang humipo ng aking puso. As a Christian, even though we have so many difficulties, as long as we are with God who loves us, it's okay. Kaya bilang mga Kristiyano, kahit napakarami natin mga kahirapan, hanggat kasama po natin yung Diyos na nagmamahal sa atin, ayos lang po. Do you know catacomb? Kaya alam niyo po ba yung catacomb? In the age of Rome, there was a great persecution. Kaya nung panahon po ng Roma, mayroon po talagang malaking pag-uusig. That's why the Christian make a cave and hide there to keep their faith. Kaya ngayon mga Kristiyano ay gumawa ng isang kuweba at sila po ay nagtago doon para maingatan nila yung kanilang pananampalataya. So people found that catacomb is like a city under the ground. Pero natagpuan nito ng mga tao, gaya po ito ng isang syudad na nasa ilalim po ng lupa. It's like the house of the ant. Kaya na para bang ito po ay gaya ng bahay po ng mga langgam. Then, sometimes in order to get the food or to evangelize, people go out
But when they caught, they are killed. Kaya para makapag-evangelize at makakuha ng pagkain, kailangan po nilang lumabas. Pero kapag sila ay nahuli, sila po ay papatayin. Then in the night, other saved people secretly they brought this dead body to the catacomb and buried. Kaya nga sa kinagabihan ng palihim, ito pong ibang mga kapatid na sa loob ng katakom, kinukuha nila yung labi ng isang kapatid para kanilang ipasok at doon nila ilibing. So in the catacomb there are so many tombs. Kaya dun sa katakom po, napakaraya po dito mga kabaong. And always they describe this verse. At lagi po nila ilalagay itong bersikulo na ito. Corinthians chapter 15. The first Corinthians Unang Korinto po, Kapitulo 15. chapter 15 verse 55. Kapitulo 15 po ng Unang Korinto, versikulo 55. First Corinthians chapter 15 verse 55. Literally, they write this verse in all the tombs. Kanila pong inisinasalaarawan yung kanilang mga kabaong sa pamagitan po ng bersikulo na ito. Let's read it together. 3, 2, 1. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Yes. O death, where is your sting? Kaya, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Do you think you win? No. Sa palagay mo ba, nagwagi ka? Hindi. Do you think you killed us? Sa palagay mo ba, napatay mo kami? Hindi. We're gonna go to heaven. Kasi kami ay pupunta ng langit. That's why the Bible says, "Oh Hades." Hades means the hell. Where is your victory? Kaya nga sinasabi sa Biblia, o Hades, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? So all the Christian can overcome the all tribulation because of the love of God. Kaya nga lahat po ng mga Kristyano, kaya mong mapagtagumpayan yung mga kahirapan dahil po sa pag-ibig ng Diyos. That's why even in the tribulation which God allowed, we are glad. Kaya nga kahit sa kapagitian na ipinahintulot ng Diyos, tayo po ay nagagalak. And also, because of through the tribulation, we know that we can save the losers and God can train us. That's why we are joyful. Kaya nga dahil din po sa kapagitian na yun, makakapagligtas tayo ng mga ligaw na kaluluwa at yung Diyos po ay sinasanay tayo, kaya tayo po ay nagagalak pa rin. Let's go back to Romans chapter 5. Kaya nga balikan po natin yung Roma, Kapitulo 5. Romans chapter 5 verse 3. Roma po, Kapitulo 5, versikulo 3. Not only that, but we also glory in tribulation, knowing that the tribulation produced the perseverance. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapagitian sa pagkakaalam ng kapagitian ay nagbubugan ng pagtitiis. There are so many things we can learn through the tribulation. Kaya napakarami pong bagay yung ating pumatunan sa pamagitan po ng kapigatian. God wants to train us through the tribulation. Gusto po ng Diyos sa tayo sanayin sa pamagitan po ng kapigatian. Since we get salvation, we become comfort and we are physically blessed only. It's not the will of God. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kung tayo po ay nabibigyan aliw lang at binibigyan lang po ng mga physical na pagpapala, hindi lang po yung gayon. Some people misunderstand. I got salvation, but why I have so many tribulations? Ibang tao po, maling ka nalang pagkaunawa, naligtas naman ako, bakit ang dami kong problema? We have to know, this is the will of God. Kailangan po natin malaman, ito po yung kalooban ng Diyos. Because God wants to make us army of God. Kasi yung Diyos, gusto niya tayong gawing kanyang hukbo. That's why, without the tribulation, we cannot be strong and we cannot be trained. Kaya na walang kapagatian, hindi po tayo magiging malakas at hindi po tayo masasanay. That's why God allow us to experience the many tribulations. Kaya ngayon, Diyos, ipinapahintulot Diyos sa atin yung napakaraming kapagatian. Through the tribulation, we learn how to be patient. Sa pamagitan po ng kapagatian, ating pumatunan kung paano maging matiisin. Then verse 4, the perseverance and the character, hope. At sa versikulo 4, at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. When we learn the patience, our personality grew up. We become mature. Kung ating pumatunan ito pong pagtitiis, yung ating pong pagkatao ay talagang lalago o magiging mature. And as much as we are matured,
we really have the living hope, we expect to go to heaven more and more. At habang tayo nagiging mature, atin pong mas higit pang pinahawakan ito pong buhay na pag-asa, kaya atin pong higit na inaasahan yung langit. So through the tribulation, we have to know God train us. Kaya nga dapat po natin malaman na sa pamamagitan po ng kapagitian, tayo po ay sinasanay ng Diyos. That's why the Christian who experience many tribulation and Christian who don't have any tribulation, their faith and their personality and their hope totally different. Kaya nga yung Kristiyano nakakaranas ng maraming kapagitian at yung Kristiyano po na hindi ganung nakakaranas sa kapagitian, yung kanilang pananampalataya, pagkatao at pag-asa ay talagang magkaiba. That's why if God loves us more, God give us the more tribulation. Kaya kung talagang minamahal po tayo ng higit pa ng Diyos, higit pong ibibigay ng Diyos yung maraming kapagitian. Look at the life of Joseph. Tingnan po ninyo yung buhay ni Jose. He received the vision from God. Siya po ay nakatanggap ng pangitain sa Diyos. The meaning is, God will raise him up At yung more than anyone. kahulugan nito, siya po ay itataas ng Diyos higit po sa iba pang mga tao. He always kept that dream in his heart. Kaya lagi niyang pinahawakan yung pangitain na yun sa kanyang puso. Then what happened in his life? At anong nangyari sa kanyang buhay? Suffering started. Nagsimula po yung mga kahirapan. He received a lot of tribulation. Nakatanggap po siya ng napakaraming kapagitian. His brothers sold him to Egypt as a slave. Yung kanyang mga kapatid, ibinenta siya sa ito bilang alipin. He was misunderstood, and that's why he went to the jail. Siya ay namaling naakala, kaya siya po ay napunta ng kulungan. Because of these so many tribulation, finally, he was blessed. God raised him up as a governor. Kaya dahil po sa mga kapagitian na ito, di kahulian, siya po ay itinaas ng Diyos bilang isang gobyerno. So if God find anyone who can be used by God so wonderfully, God give the more tribulation to him. Kaya kapag yung Diyos nakatagpo siya ng isang Kristiyano na higit niya pang magagamit, ibibigay niya yung higit na kapagitian sa Kristiyano na yun. So I like to have when I was college students, I can see some brothers and sisters who are used by God so wonderfully. Kaya ako po ay isang estudyante pa sa kolehiyo, akin po nakikita yung maraming brothers and sisters na talagang ginagamit ng Diyos ng higit pa. So always I approach them first and try to have a more fellowship. Kaya lagi ko po silang nilalapitan at sinusubukan po na magkaroon ng fellowship. One common thing is in their life is they have a lot of tribulation. Yung isang bagay po na magkakatulad sa kanilang mga buhay ay yung meron po silang napakaraming kapigatian. They have some brethren have the financial difficulties, some brethren have the family problem and sickness. All of them have so many tribulations. Yung ibang kapatid, mayroong problema sa pera, yung iba mayroong problema sa pamilya, yung iba mayroong problema sa sakit. Lahat po sila mayroong napakaraming kapigatian. But because of that, they are trained and they are ready to be used by God. Pero dahil po sa mga bagay na yun, sila po ay sinanay at higit pong nagamit ng Diyos. Let's look at the Song of Songs. Kaya buksan po natin mga awit na mga awit. Song of Songs, Awit po ng mga awit. chapter 2, verse 2. Kapitulo 2, versikulo 2. Song of Songs, chapter 2, verse 2. Awit po ng mga awit, Kapitulo 2, versikulo 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ano ang liryo sa gitna ng mga tinikan, gayon ang aking pag-ibig sa gitna ng mga kadalagahan. This verse describe the Christian. Kaya ito pong versikulo nito, ipinapaliwanag nito yung isang Kristiyano. Why the Bible describe the Christian really among thorns? Kaya bakit po yung Biblia ipinapaliwanag niya isang Kristiyano sa pamagitan ng mga gitna ng tinikan? Really looks like this. Kaya ito po talaga yung itsura po nito. But there are thorns. Pero meron pong tinikan. Christians are like lilies among thorns. Kaya yung mga Kristiyano po ay gaya po ng liryo na nasa gitna ng mga tinikan. Because through the thorns, the lily always wounded and hurt.
Dahil po sa mga tinikan na ito, itong lirio na ito ay laging nasusugatan at nasasaktan. Why God put the really in the among the many souls? Bakit inilagay ng Diyos itong lirio na ito sa gitna ng mga tinikan? Because whenever it hurt, it spread the very good aroma. Kasi sa tuwing ito ay natutusok po, ito po ay naglalabas ng napakatamis na amoy. If it's not hurt, it cannot spread the aroma. Kung hindi po ito masasaktan, hindi ito maglalabas ng mabagong amoy. So if we don't have any tribulation, we cannot prove we are real Christian. Kaya nga wala tayong anumang kapigatian, hindi natin mapapatunayan kung talaga tayo ba ay tunay na mga Kristiyano. But the more we experience the suffering, the more we can show we are born again Christian. Pero kung higit pa natin maranasan yung maraming kapigatian, atin po may pakikita pa ng higit na tayo talaga ay mga Kristiyano. Let's look at the Song of Songs chapter 4, Buksan po natin sa Awit ng Mga Awit, Kapitulo 4, verse 16. versikulo 16. Verse 16. Versikulo 16 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gumising ka, o hanging amihan, at pumarito ka, o hanging habagat. Humihip ka sa aking halamanan, upang ang bango niya ay humalimuyak. Pumasok ang aking sinta sa halamanan niya, at kumain siya ng mga piling-piling bunga. North wind and come, Kaya- O south, O hanging amihan, pumarito ka. blow upon my garden. Humihip ka sa aking halamanan. This is the suffering. Kaya ito po yung kahirapan. This is the tribulation. Ito po yung kapigatian. But because of this tribulation, our aroma, as a Christian, spread farther and farther. Pero dahil po sa mga kapigatian na to, yung bango niya ay lubos na humahalimuyak. So we have to know, through the tribulation, God can save the more lost souls, and through our tribulation, God can save the more lost souls. Kaya dapat po nating malaman po na sa pamagitan po ng maraming kapigatian, tayo po ay magagamit ng Diyos para makapagligtas po ng maraming ligaw na kaluluwa. Let's look at the James chapter 1. Buksan po natin sa Santiago, Kapitulo 1. James chapter 1, Santiago po, Kapitulo 1, verse 2. versikulo 2 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yes. If we face on the various trials, Bible says, count it all joy. Kaya nga sinabi ng Biblia, kapag kayo nahaharap sa sari-saring pagsubok, ituring ninyo itong buong kagalakan. Because through the trials, our personality become mature. Kasi sa pamagitan po ng mga pagsubok na ito, yung ating po pagkatao ay nagiging mature. Look at the life of Moses. Tingnan po ninyo yung buhay ni Moises. Actually, he was a short temper. Sa katunayan po, maikli lang po yung kanyang pasensya. That's why when he see the Israel peoples were persecuted, he killed the Egyptian. Kaya ano nakita niya na inuusig yung mga Israelita, napatay niya yung isang Ehipto. So, without training, God couldn't use him. Kaya na walang pagsasanay, hindi po siya maaaring magamit ng Diyos. That's why for 40 years, as a shepherd, he was trained. Kaya nga sa loob po ng 40 taon, bilang pastol, siya po ay sinanay ng Diyos. He learned that without God, he is nobody. Kanya pong natutunan na kung wala yung Diyos, siya rin po ay wala din. He became humble. Kaya naging mapagkumbaba po siya. And even though he was called by God and became a leader of the Israelite, he was not trained enough. Kaya kahit siya po ay tinawag na ng Diyos at naging pinuno na ng mga Israelita, hindi pa po sapat yung kanya naging pagsasanay. So God prepared the whole Israelite. Kaya inihanda po ng Diyos yung buong Israelita. He always disobey and complain. Lagi silang hindi sumusunod, nagrereklamo. So through the Israelite, his heart was trained and trained. Kaya nga sa pamagitan ng mga Israelita, yung kanyang puso ay palaging nasanay ng nasanay. Then what's the result? At ano po yung naging resulta? Let's look at the Genesis Tingnan po natin sa Genesis, chapter 26. Kapitulo 26. Sorry. The Numbers. Pasensya na po, mga bilang, Numbers. Numbers chapter 12.
Mga Bilang po, Kapitulo 12. Numbers chapter 12, verse 3. Mga Bilang, Kapitulo 12, versikulo 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lalaking ang si Moises ay napakaamo, higit kay sa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. He became very humble, Kaya siya po ay naging napakaamo, more than all men. higit kay sa lahat ng lalaki. That was not he in the beginning. Hindi po siya ito nung simula pa lamang. But because of the so many sufferings, he became the most humble man. Pero dahil po sa napakaraming kahirapan, siya po ay naging napakaamo, yung napakapagumbaba. That's why God sometimes give us the tribulation in our life. Kaya ako minsan yung Diyos, ibinibigay niya yung mga kapagatian sa atin pong buhay. God allowed the misunderstanding with the brothers and sisters. Ipinapaintulot niya minsan yung hindi pagkakaunawaan sa mga brothers and sisters. God give us the financial difficulties in our life. Ibinibigay niya rin yung mga problema po financial sa atin pong buhay. God give us the sickness and the family problem and so many problems in our life because God wants to train us. At ibinibigay ng Diyos yung mga sakit, problema sa pamilya, kaya ibinibigay po ng Diyos yung maraming kapagitan na ito para tayo po ay kanyang sanayin. If this is the tribulation from God who loves us, we can accept it. Kung ito po yung kahirapan na mula sa Diyos na nagmamahal sa atin po itong matatanggap. We can believe that this is the part of the God's plan. Atin pong malalaman na ito ay isa sa parte ng plano ng Diyos para sa atin. So, without the trained, nobody can be used by God. Kaya na walang pagsasanay, wala pong sino man ang gagamitin ng Diyos. Look at the life of David. Tingnan po ninyo yung buhay ni David. When he was anointed, it means he was anointed while the Saul was a king. Siya po ay napili na habang si Saul po ay naghahari pa. It means the David will become a next king. Ibig sabihin si David na po yung susunod na magiging hari. But what happened in his life? Pero ano nangyari sa kanyang buhay? The Saul tried to kill him and chased him. Si Saul pilit siyang pinapatay at hulihin. So David ran away for a long time. Kaya nga si David, tumakas siya ng tumakas ng napakahabang He panahon. stayed in the wilderness. Siya po ay nanatili doon sa ilang. He suffered a lot. Naghirap po siya ng napakarami. So what's the will of God? Kaya ano po yung kalooban ng Diyos? Through this training, God wants to make David real king. Kaya sa pamagitan po ng mga kahirapan na ito, nais ng Diyos na gawin si David na tunay na hari. That's why until the end, he followed God. Kaya hanggang sa hulihan, sumunod po siya sa Diyos. What about Solomon? Paano naman po si Solomon? He didn't have any difficulties in his life. Wala po siya naging anumang kahirapan sa kanyang buhay. So his beginning was good, Kaya ang kanyang panimula ay maganda. but finally, he betrayed God Pero sa kahulihan, siya po ay nagtaksil sa Diyos. because he never experienced the tribulation. Kasi kailanman, hindi niya po naranasan yung kahirapan. So through the tribulation, God make us real Christian. Kaya nga sa pamagitan ng kapagitian, yung Diyos ay ginagawa niya tayong tunay na Kristyano. Let's go back to Romans chapter 5. Balikan po natin yung Roma, Kapitulo 5. Verse 5. Versikulo 5 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Hope does not disappoint. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. The more we suffer, the more we have a living hope. Higit po tayo maghirap, higit po nating pinanghahawakan yung buhay na pag-asa. We hope to stay in the heaven more. Tayo po higit nating ninanais na manatili na sa langit. You know what's the best? Do you know what's the best topic in Africa, brethren? Alam niyo po ba kung ano yung pinakamagandang paksa para sa mga kapatid natin sa Afrika? When I joined the Africa mission trip, I heard from the pastors. Kaya ako po sumama sa African mission trip, narinig ko po ito sa isang pastor. To save the people, when the pastor shared the sermon, this is the best topic. Para sa mga ligtas na Kristyano, kapag ibabahagi ng pastor itong pong sermon na ito po yung pinakamagandang paksa. What's that? Ano po ito? Hope. Pag-asa. Because they don't have any hope
in this world. Kasi wala naman po silang anumang pag-asa sa mundong ito. So whenever the pastor share the hope, we have a hope. We hope to stay in the heaven. We hope to receive the eternal reward. They raise up and dance. Kaya nga sa tuwing yung mga pastor ay magbabahagi ng sermon patungkol sa pag-asa, atin pong higit pong ninanais na makapunta sa langit, kaya sasabihin nila, pagkatapos po nila itong marinig, sila po ay magtatayuan at magpapasalamat. They are really hopeless in this world. Kasi wala po talagang silang pag-asa sa mundong ito. That's why whenever they listen about the hope, they are so joyful. Kaya nga sa tuwing mapapakinggan po nila yung patungkol po sa pag-asa, talagang sila po ay nagiging masaya. If we have many things in this world, we don't hope much to go to heaven. Kung marami tayong bagay dito sa mundong ito, hindi natin ganun ninanais yung langit. If we don't have many tribulation, we don't hope much to go to heaven. Kung wala po tayong anumang kapagitan, hindi natin ganun ninanais yung papunta sa langit. Oh, I'm comfort. I'm good. That's why we don't feel much hope. Maayos naman yung buhay ko dito, ayos lang. Kaya nga hindi natin higit ninanais na pumunta ng langit. But the more we suffer, the more we expect to go to heaven. Pero kung higit natin maranasan yung kahirapan, mas higit nating inaasahan na makapunta na ng langit. And let's go to the Romans chapter 5, verse 12. At puntahan po natin Roma, Kapitulo 5, versikulo 12. From verse 12 to the 21 is talking about the influence of the one person. Kaya mula po dito sa versikulo 12 hanggang versikulo 21, dito po binabanggit na yung impluensya po ng isang tao. So, isang tao mentioned 10 times. Kaya yung salita pong isang tao ay nabanggit po ng 10 beses. The verse 12, let's read it together, 3, 2, 1. Kaya't kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Because of the one person Adam, sin entered the world. Dahil po sa isang tao na si Adan, yung kasalanan po ay pumasok sa sanlibutan. That's why all people became sinners. Kaya nga lahat po ng mga tao ay naging makasalanan. All people are supposed to go to hell. Lahat po ng mga tao ay dapat pumapunta ng impyerno. Dahil sa isang tao. Tama po ba? But dahil sa isang tao, all people can get salvation. Pero dahil din po sa isang tao, lahat po ng mga tao ay maaaring makapunta ng langit. The verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. The Adam received everything, Kaya si Adan po, natanggap niya yung lahat, but he committed sin. pero siya po ay nagkasala. Jesus didn't have anything. Si Jesus po, wala po siya ng anuman. He suffered a lot and he persecuted a lot, Marami po siya naging kahirapan at hinusig po siya ng napakaraming beses. but he achieved the will of God, Pero- salvation. Pero kanya po naisakatuparin yung kalooban ng Diyos, yung kaligtasan. So because of the one person's disobedience, all people became sinners. Kaya dahil po sa hindi pagsunod ng isang tao, lahat po ng mga tao ay naging makasalanan. But because of the one person's obedience, did I say obedience? One person's disobedience, all people became sinners. And because of the one person's obedience, all people can get salvation. At dahil po sa pagsunod ng isang tao, lahat po ng mga tao ay maaaring magkaroon ng kaligtasan. It's the rule of the principle of the representative. Kaya ito po yung prinsipyo po o yung ibig sabihin po ng kumakatawan. This is the power of representative. Kaya ito po yung kapangyarihan ng isang kumakatawan. For example, if the President Bongbong Marcos decide to start the war, all Philippines should join the war. Kaya kung yung presidente na si Bongbong Marcos ay nagpasimula ng digmaan, lahat po ng mga tao sa Pilipinas ay magpapasimula din ng digmaan. Because he represents the Philippines. Kasi siya po yung kumakatawan sa Pilipinas. If the basketball team, the national basketball team, lose the game, then that nation lose the game. Kaya yung pambansang grupo po natin para sa basketball ay natalo,
Kung ganun po, yung buong bansa po ay natalo din. That's the power of representative. Yun po yung kapangyarihan ng isang kumakatawan. So, because of the one person, all people became sinners. Kaya dahil po sa isang tao, lahat po ng mga tao ay naging makasalanan. Adam means a man. Adan po, The meaning of Adam is man. ang ibig sabihin po ng Adan ay tao. And Jesus became the second Adam. It means the second person who represents all people. At ibig sabihin po ng Jesus ay ikalawang Adan. Ibig sabihin po, siya po yung pangalawang tao na kumakatawan po para sa lahat ng mga tao. So let's look at the Hebrew chapter 7. Tingnan po natin sa Hebreo, Kapitulo 7. Hebrew chapter 7, Hebreo po, Kapitulo 7. verse 9 and 10. Versikulo 9 at 10. Would you read? Maaring sabihin na maging si Levi na siyang tumatanggap ng mga ikasampung bahagi ay nagbayad ng ikasampung bahagi sa pamagitan ni Abraham sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ninuno nang siya'y salubungin ni Melchizedek. As we studied last week, Abraham offered the tithe to Melchizedek. Kagaya ng napag-aralan po natin nakaraang linggo, si Abraham po ay nagbigay ng ikapo doon kay Melchizedek. The Bible says, at that time, Levites, the tribe of Levites, also offered the tithe to God. Kaya sa pagkakataon na yon, yung maging yung lipi po ni Levi po, kailangan po nila magbigay ng ikapo o handog doon sa Diyos. Why? Bakit po? Because when the Abraham offered the tithe, the Levites were already in the seed of Abraham. Kasi po nung si Abraham po ay nagbigay ng ikapo, yung binhi po ng Levita ay nasa binhi na po ni Abraham. That's why all the Christian who followed the way of the faith of Abraham were there also. Kaya nga lahat po ng mga Kristyano po na sumunod po, na mayroong pananampalataya na sumunod, ay nandoon na po sa binhi ni Abraham. That's why Bible says all the Christian also should offer the tithe to Melchizedek. Kaya nga sinasabi po ng Biblia na lahat po ng mga Kristyano po ay kailangan din po magbigay ng ikapo kay Melchizedek. This is the power of representative. Kaya ito po yung kapangyarihan ng isang kumakatawan. So when Jesus died on the cross, all people died on the cross. Kaya nung si Jesus po ay namatay sa krus, lahat po ng mga tao ay namatay sa krus. Jesus was raised from the death. That when he was raised up from the death, all people were resurrected. Kaya si Jesus po ay nabuhay muli mula sa kamatayan. Kaya lahat po ng mga tao ay muli din po mabubuhay mula sa kamatayan. So because of the one man, all people can get salvation. Kaya dahil po sa isang tao, lahat po ng mga tao ay maaaring maligtas. Let's look at Isaiah Kaya tingnan po natin sa aklat ni Isaías, chapter 52. Kapitulo 52, Chapter 52, verse 3. Kapitulo 52, versikulo 3. Verse 3. Versikulo 3 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo ipinagbili sa wala at kayo tutubusin na walang salapi. You have sold yourself for nothing. It means, even though you don't do anything, you are sold. Kaya kayo ipinagbili sa wala, ibig sabihin kahit kayo pinagbili sa wala. Like this, even though we didn't do anything, we became sinner. Kaya gaya din naman ito, nung wala tayong anumang ginagawa, tayo po ay naging makasalanan. That's why the next part, you shall be redeemed without money. Kaya nga sumunod na parte, sabi dito, kayo tutubusin na walang salapi. That's why you are freely forgiven. Kaya nang libre, ikaw po ay napatawad. Because of one person, Adam, all people became sinner. It looks like unfair. Kasi dahil po sa isang tao na si Adan, lahat po ng mga tao ay naging makasalanan na para bang hindi patas. That's why all people, God opened the way for all people to freely to be forgiven through one man. Kaya ngayon Diyos, binuksan niya rin po yung daan kung paano po mapapatawad yung lahat ng mga tao ng libre. Let's go to the Genesis chapter 27. Buksan po natin sa Genesis po, Kapitulo 27. Here are the Esau and Esau and Jacob Kaya narito po si Isaac, si Esau, at si Jacob, and Rivka, the Rebecca. at si Rebecca.
The Isaac and Rebekah, they are husband and wife. Kaya si Isaac at si Rebecca ay mag-asawa. And Isaac, they have two children, Esau and Jacob. At meron po silang dalawang anak, si Esau at si Jacob. The Esau is the first son. Kaya si Esau po, siya po yung unang anak. That's why he is supposed to receive the first right blessing. Kaya nga dapat po siya yung makatanggap ng pagkapanganay. But Jacob really desired to receive this blessing. Pero si Jacob po talagang ninanais niya itong pagpapala na ito. So he bought this birthright from Esau. Kaya kanyang kinuha ito pong pagkapanganay kay Esau. Esau didn't consider this birthright precious. At si Esau naman po, hindi niya itinuring na napakahalaga nitong pagkapanganay. That's why he just exchanged this birthright with the one soup. Kaya nga pinagpalit niya lang ito pong pagkapanganay na ito sa isang pagkain. But when Jacob received when he is supposed to receive the blessing, he was so scared. Pero nung si Jacob po ay matatanggap niya ng pagpapala, talagang siya po ay takot na takot. Because if Isaac realized he is the Jacob, he could curse him. Kasi kung malaman po ni Isaac na siya po si Jacob, maaari po siyang isumpa ni Isaac. At that time, the Rebekah says, verse 13, Kaya ganito po yung sinabi ni Rebecca sa versikulo 13. Rebekah said to the Jacob, the chapter 27, verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng kanyang ina, mapasa akin na ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking sinabi, umalis ka na at dalhin ang mga iyon sa akin. Let your curse be on me. Mapasa akin na ang sumpa sa iyo. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? If you have to be cursed, I'll curse. Kung ikaw yung susumpain, I'll be cursed. ako yung susumpain. Don't worry. Huwag kang mag-alala. You go, and instead of you, I'm gonna die. Umalis ka na, sa halip na ikaw, ako yung mamamatay. Actually, the Rebekah is the shadow of Jesus Christ. Sa katunayan po si Rebecca, siya po yung anino ni Yesu Kristo. Isaac is the shadow of God the Father. Si Isaac naman po, siya po yung anino ng Diyos Ama. And Jacob is representative of the all sinners. At si Jacob naman, siya po yung kumakatawan para sa lahat ng mga makasalanan. We are not supposed to receive the spiritual blessing, salvation. Hindi dapat tayo karapat-dapat na tumanggap ng spiritual na kaligtasan. But Jesus said, let your curse be on me. Pero sinabi ni Jesus, mapasa akin nawa ang sumpa na nasa iyo. Instead of you, I'll be cursed, I'll be judged. Sa halip na ikaw, ako yung susumpain, ako yung hahatulan. Then the verse 16, Rebekah put the skins of the keys of the goats on his hands and on the smooth part of his neck. Kaya sa versikulo 16, at ang mga balat ng mga batang kambing ay binalat sa kanyang mga kamay at sa makinis na bahagi ng kanyang leeg. Esau is a hairy man, Kaya si Esau po ay talagang mabalbo na tao. and Jacob's skin is very smooth. At si Jacob naman ay talagang makinis po na tao. So the Jacob worried, if the father touch my body, he realized I'm the smooth. That's why he realized I'm Jacob. Kaya nga si Jacob ay nag-alala na kung siya po hihipuin ng kanyang tatay na si Isaac, maaaring malaman ng kanyang tatay na siya ay makinis. Kaya naglagay po siya ng balat ng kambing. That's why the Rebekah put the hairs in the body of the Jacob. Kaya nga si Rebecca, inilagay niya po yung mga buhok ng kambing kay Jacob. At the time, the Isaac's eyes were dim. Kaya sa pagkakataon na yun, yung mata po ni Isaac ay malabo na. So when the Jacob comes, Isaac touch it. Kaya nung si Jacob po ay dumating kay Isaac, si Isaac po hinawakan niya si Jacob. Then he said, the verse 22. At kanya sinabi ito sa versikulo 22, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinawakan siya at sinabi, ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. So, the voice is Jacob's voice, but hands are the hands of Esau. Kaya ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. When God touches us, it's like the voice is a sinner's voice, but when I touch it, it's the Jesus Christ. Save the people. Kaya kung yung Diyos, parang kung hawakan niya tayo, yung tinig ay parang makasalanan, pero nung hinawakan niya tayo ay balat ni Yesu Kristo. Jacob was blessed because of the Rebekah. Kaya si Jacob po ay pinagpala dahil po kay Rebecca. We got salvation and we can go to heaven. We have a living hope because of
Jesus Christ. Tayo po ay naligtas, tayo po ay makakapunta ng langit, tayo po ay may buhay na pag-asa dahil po kay Jesucristo. So, we have to know how much important the influence of the one person is. Kaya kailangan po nating malaman gaano ba maka-impluwensya yung isang tao. So, because of the one person, Joseph, all people were blessed. Kaya dahil po sa isang tao na si Jose, lahat po ng mga tao ay pinagpala. If you read the Joshua chapter 6 and 7, there is the sin of Achan. Kaya kung inyo pong maririnig, babasahin po yung aklat po ni Josue, Kapitulo 6 at 7, narito po yung kasalanan ni Achan. Because of the one Achan sin, all Israel people were defeated in the battle. Dahil po sa isang kasalanan lamang po ni Achan, yung Israel po ay natalo sa digmaan. Look at the Jonah. Tingnan niyo po si Jonas. God commanded him to go to the Nineveh, Inutos po sa kanya ng Diyos na pumunta siya ng Ninive. but he disobeyed. So he took the ship to go to the Tarshish. Pero siya po ay sumuway, kaya pumunta po siya ng barko para po tumakas. But because of the Jonah's disobedience, all people in that ship faced on the storm and about to die. Pero dahil po sa pagsuway ni Jonas, lahat po ng mga tao na nasa barko na yon ay nasa panganib at mamamatay. We have to know. We are, even though we are one person, because of this one person, all people can get salvation or all people can be lost. Kaya kailangan din na po natin malaman, bilang isa pong tao, sa pamagitan ng isang tao na ito, maaari po marami pong maligtas o maaari marami pong ang hindi maligtas. In John chapter 4, there is the Samaritan woman. Kaya sa Juan Kapitulo 4, nandito po yung babaeng Samaritana. When she met Jesus Christ, she realized Jesus is Christ. Nung kanya po naunawaan na si Jesucristo po yung Kristo, Then what did she do? at ano po yung kanyang ginawa? He went back to the village and invited all people in the village. Siya po ay bumalik sa kanya pong bayan at inimbitahan niya yung lahat ng tao sa bayan. Through the one woman, all people in the village got salvation. Kaya sa pamagitan lang po ng isang babae, lahat po ng mga tao sa isang bayan ay naligtas. We also experience these days. Kaya atin din po ito naranasan sa panahon natin ngayon, di ba? Through the one saved person, all one city got salvation. Dahil po sa isang ligtas na tao, yung isang syudad po ay naliligtas. Through the one saved person, all the family and all the co-workers get salvation. Dahil po sa isang tao naligtas, yung buong pamilya, yung buong niya mga kamanggagawa ay naligtas. Let's look at the Acts chapter 27. Tingnan po natin sa mga gawa, Kapitulo 27. Acts chapter 27. Mga gawa po, Kapitulo 27. That time, the people carried the Apostle Paul to Rome. Kaya sa pagkakataon po na yun, People carried the sinners to Rome, kaya sa panahon po na yun, yung mga tao po kanilang ipinapadala yung mga makasalanan sa Roma. but they faced on the great storm. Pero sila po ay naharap sa malaking bagyo. So they are supposed to die. Kaya dapat po silang mamatay. They are so scared. Kasi sila po ay takot at takot. Then the verse 22, chapter 27, verse 22. Kapitulo 27 po, versikulo 22. Now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the sheep. Ngayon ay pinapakiusap ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang barko lamang. Apostle Paul comforted their heart. Kaya si Apostol Pablo, talagang inaaliw niya yung kanilang puso. Why? Bakit po? The verse 24 and 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nagsasabi, huwag kang matakot, Pablo, kailangan mong humarap kay Cesar at tunay na ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat ng kasama mo sa paglalayag. Kaya, mga Ginoo, lakasan ninyo inyong loob sapagkat ako'y sumampalataya sa Diyos na mangyayari ito ayon sa sinabi sa akin. Yes. God promised Apostle Paul, because of you, I'll save these all people. Kaya pinangako po ng Diyos na dahil sa iyo, Apostol Pablo, ililigtas ko yung mga tao na ito. So actually, these all people can die, but because of the Apostle Paul, God saved them together. Kaya sa katunayan, ito po mga tao na to ay maring mamatay, pero dahil kay Apostol Pablo, yung Diyos po, iniligtas po sila. This is the influence of the one man. Kaya ito po isang impluwensya ng isang tao. What kind of person do you want to be? Kaya anong klase po ba ng tao yung gusto mong maging? What kind of influence
do you want to give? to Anong others? klaseng impluwensya yung gusto mong ibigay sa iba? Through the one man, all people can get salvation. Through the one man, all people can be changed. Sa pamagitan po ng isang tao, maaari po ang lahat ng tao ay maligtas. Sa pamagitan ng isang tao, maaari po ang lahat ay mabago. Let's look at Jeremiah chapter 5. Kaya tingnan po natin sa aklat po ni Jeremias, Kapitulo 5. Jeremiah chapter 5 verse 1. Jeremias po, Kapitulo 5, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumakbo kayong paroot parito sa malansangan ng Jerusalem. Tingnan ninyo at pansinin. Halughugin ninyo ang kanyang maliwasan kung kayo mayroong taong matatagpuan na gumagawa ng katarungan at naghahanap ng katotohanan upang patawarin ko siya. God already decided to judge the Jerusalem. Kaya yung Diyos po nagpasya na siya na kanya pong hatulan ito pong Jerusalem. But God said to Jeremiah, if you find the one righteous man in Jerusalem, I'll not judge them. Pero sinabi po ng Diyos kay Jeremias, kung meron kayo matagpuan na isang matuwid na tao, hindi ko hatulan itong Jerusalem. If I find the one person, I'll not judge them. Kung meron na matatagpuan na isang tao, hindi ko kayo hatulan. God is looking for this one person. Kaya yung Diyos po, hinahanap niya itong isang tao na ito. You know, when God was about to judge the Sodom and Gomorrah, God met Abraham first. Kaya alam niyo po ba, bago po hatulan ng Diyos sa Sodom at Gomorrah, nakatagpo muna ng Diyos si Abraham. Then Abraham asked God, if you find the 50 righteous men in Sodom and Gomorrah, will you judge them? Kaya tinanong ng Diyos ni Abraham yung Diyos, kung makakatagpo ka po ng 50 mga matutuwid na tao sa Sodom at Gomorrah, hahatulan mo pa rin ba to? God said, no, I'll not judge. Sinabi ng Diyos, hindi ko to hahatulan. Abraham asked again, what about 45? Nagtanong muli si Abraham, paano naman po kung 45? No, I'll not judge. Hindi ko ito hahatulan. What about 40? What about 30? What about 20? What about 10? Paano naman kung 40, 30, 20 o 10? God said, no, I'll not judge if I find the 10 people. At sinabi ng Diyos, hindi ko ito hatulan basta makatagpo ko ng 10. Until that time, who stopped God's judgment? Kaya hanggang sa pagkakataon na yun, sino pipigil sa paghatol ng Diyos? Abraham. Si Abraham. One person. Isang tao. Stop, God. Please, please. Don't judge them. Pakiusap, tumigil ka po Diyos, wag mo po silang hatulan. God, what if God is about to judge our family? Paano lang kaya kung yung Diyos hatulan niya yung ating pamilya? I already give you so many times to get salvation. Ibinigay ko na sa iyo maraming pagkakataon para maligtas. But you reject all. Pero lagi mo itong tinatanggihan. Tonight, I want to bring you. Kaya ngayon, gusto na kitang kunin. Who will stop God's judgment? Kaya sinong pipigil sa paghatol ng Diyos? I should be that person. Ako dapat yung tao na yon. Lord, please stop. Please give me more time. Panginoon, pakiusap, wag po, bigyan pa po ako ng higit pang oras. I'll try again to invite my family. Susubukan ko po muli na imbitahan yung aking pamilya. I'll try to pray for my brothers and sisters. Susubukan ko po ipanalangin yung aking mga kapatid na lalaki at babae. I'm gonna visit them. I'm gonna pray them. I'm gonna sacrifice for them more. Please stop. Bibisitahin ko sila, ipapanalay ko sila. Higit pa po magsasakripisyo para sa kanila. Pakiusap, tumigil ka po. If God finds this one person, God will delay His judgment. Kung matatagpuan ng Diyos itong isang tao na to, kanyang aantalahin yung paghatol. God will save the more lost souls if we find the one person. Kaya yung Diyos po ay magliligtas na po ng marami pang ligaw na kaluluwa kung matatagpuan niya po itong isang tao na ito. So God is looking for the one person who prayed to God. Kaya yung Diyos po, hinahanap niya isang tao na nalangin sa Diyos. Let's look at Exodus chapter 32. Tingnan po natin sa aklat po na Exodo, Kapitulo 32. Exodus chapter 32. Exodo po, Kapitulo 32. Here is the prayer of Moses. Kaya narito po yung panalangin ni Moises. Israel people disobeyed God. Kaya yung mga Israelita po sumuway sa Diyos. That's why God was about to judge them. Kaya ngayong Diyos, hatulan na dapat sila.
At that time, the Moses prayed like this. Pero sa pagkakataon na yun, si Moises ay nanalangin po ng ganito. The verse 32 and 33, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ngayon, kung maaari, ay patawarin mo ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. Ngunit, sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sinumang nagkakasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. So it means, Lord, please forgive Israel people. Kaya na ibig sabihin, pakiusap, Panginoon, patawarin mo yung mga Israelita. If you will not forgive them, instead of them, please remove my name from the book of life. Pakiusap, kung hindi mo sila patatawarin, alisin mo na lang yung aking pangalan sa aklat ng buhay. It means, instead of them, please send me the hell. Kaya ibig sabihin po nito, sa halip na sila, ako na lang ipadala mo sa impyerno. Because of the one person's prayer, God forgave all Israel people. Dahil po sa panalangin ng isang tao, yung Diyos po pinatawad niya yung mga Israelita. Do you pray for your unsaved family? Ipinapanalangin niya ba yung mga hindi ninyong ligtas sa pamilya? Do you pray for your province? Ipinapanalangin niya ba yung inyong probinsya? Do you pray for the Ortega Church and Philippine Life World Mission and Life World Mission? Ipinapalangin niyo po ba yung Ortigas Church, Philippine Life Mission at yung Life World Mission? The great preacher John Knox, he said, the one person who really pray is stronger than the one nation who doesn't pray. Kaya sa Montanyag po na pastor po si John Knox po, sinabi po niya na yung isang taong nanalangin ay higit pa sa isang bansa. So I really hope we become this one person. Kaya ako po talaga yung maasa na tayo po yung magiging isang tao na ito. Tama po ba? If the one person really sacrifice and give all his life to God, all other people can be influenced. Kaya kung itong isang tao na to talagang magsasakripisyo para sa Diyos at ibibigay niya kanyang buong buhay sa Diyos, talagang marami pong ligaw na kaluluwa yung maliligtas. So one person changed all the church. Kaya nga isang tao, binago niya yung buong church. One person changed all cell group members. Sa pamamagitan ng isang tao, binago niya yung buong cell group members. One person can change whole group. At sa pamamagitan ng isang tao, kanya baguhin yung buong grupo. I know one brother evangelized all the soldiers in the army. Kaya alam ko po yung isang brother po, kanya ina-evangelize po yung buong sundalo. So they make the fellowship in the military. Kaya nagkakaroon po sila ng fellowship sa gitna po ng military. One sister evangelized all co-workers. At yung, That's why they make a fellowship in that company. at yung isang sister naman po, nag-evangelize po siya sa kanyang pinagtatrabuhan, kaya sila yung nagkakaroon ng fellowship sa kanila pong trabaho. One student, one teacher evangelized all people in the school, so they make a fellowship. Kaya isang estudyante at isang guro, nag-evangelize po sa school, kaya sila po ay nagkakaroon ng fellowship sa buong school. Who will be this one person? Kaya sino po ba itong isang tao na ito? Sino po? Sino po? Ako po. Lord, even though I'm not perfect, I'm so weak, but I want to be that person. Panginoon, kahit hindi po perfecto, kahit sobrang hina ko po, gusto ko po maging tao na yun. So today, we learn the Romans chapter 5. Kaya ngayong araw po, atin napag-aralan po itong Roma Kapitulo 5. When we get salvation, God give us many blessings. Nung tayo po ay naligtas, ibinigay po sa atin ng Diyos na napakaraming pagpapala. We have a peace with God, Meron tayong kapayapaan sa Diyos, and we have a tribulation. at meron tayong kapigatian, We have a hope. at meron taying pag-asa. So even the tribulation, we know this is God's blessing. At kahit yung kapigatian, alam po natin na ito ay pagpapala pa rin ng Diyos. And because of the one person, all of us can get salvation. At dahil po sa isang tao, maaari po ang lahat ng mga tao ay maligtas. Now this is our time. Kaya ngayon, ito na po yung ating pagkakataon. We should be such a one person. Tayo po dapat yung maging isang tao na ito. So we really hope and pray through me, through one person, many people get salvation. Kaya tayo po talaga yung maasa at nanalangin na sa pamagitan ko, maraming tao yung maliligtas. Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin.